So, ano, ito question natin. Ano yung mga, ano mo, mga challenges mo this week? Okay. Oo. Ang daming challenge ito eh. Siguro sa akin yung ano. Ang challenge ko this week is devotion. Talagang na-busy ako eh. Nawala yung intimate relationship kay Lord. Na katulad nung sinasabi ni ate kanina na alam mo yung ano, yung ni ate Ara kanina. Yung sinasabi niya na alam mo yung feeling, yung kung paano experience si Lord sa buhay mo. Kaya parang yun yung ano, yung hinahanap ko. Yung intimate relationship ko with Lord. So nabisi talaga ako. Sa akin, challenges ko, dami. Siguro, ano, parang medyo, ano, lately. Ma-worry ako lately. Tapos, Mga minawari mo, tol. buhay. Buhay ko, parang gano'n. Parang ano siya, medyo, nakapag-devotion naman ako everyday. Hindi naman mawawala yun eh. Pero yung sinasabi ni Ate Ara kanina na parang parang ano eh, sa dry season na hindi ko masyadong marinig si Lord sa buhay ko ngayon. Parang kaya lagi ako nag-devotion talaga madalas. Pero yung alam mo yung feeling na parang ano, may napapa-question ka na kung para saan ka ba talaga. Parang yun nga, parang di mo marinig masyado kung ano yung talagang will ni Lord sa buhay mo eh. Siguro dahil din sa challenges, problema. So parang ano, at some point nakaka-ano siya, nakaka-frustrate ganun. So yun yung parang pinaka-challenges ko ngayong week na ano, more on self na basta parang ano, parang dry season na. Parang medyo magulo pa. Yung ano ko ngayon. Yung question is yung what is challenges, tama? Sa akin for me, unang-una yung career. May part kasi na tawag dito, na-struggle ako sa career. Di ko kasi alam kung ano yung parang next na mangyari, especially next year. Kasi may part na gusto ko na mag-resign sa work. But Gano'ng katagal ka sa work? mag 3 years na ako sa work. So, Walang trabaho ba? unang trabaho. Then itong last week parang kinausap ako ng tita ko kung gusto kong magpasa na resume kasi gusto niya tulungan mag-abroad. Then yun talaga yung heart ko before. Pero ngayon parang ang iniisip ko naman na yung parang ano mangyayari pag nandun na rin ako. Like pag nakamit ko yung ganun. And kanina, laki lang nung impact sa akin ng preaching ni Ate Ara. Sabi ka doon, parang we are newborn infant na kailangan natin ng spiritual milk. Especially in this world, mabilis tayong ma-distract, mabilis tayong mawala dun sa calling natin, dun sa purpose natin. Pero yun pa rin yung parang nire-remind sa atin ni Lord. So inisip ko kung makakapag-abroad ako, paano yung relationship ko sa kanya. Yung fellowship ko, yung church community, alam mo yun. Parang sabi ka diba sa The Book of Matthew, sabi no man can live by bread alone eh. So ibig kahit sabi mong na may faith ka, mawawalan kung di mo talaga kung di ka kakain ng word ni Lord. Hayaan mo na. Hayaan mo lang talaga mawala yung fire sa heart mo. Yun lang sa akin. Bakit? Kasi faith comes from hearing eh. Hindi ka nagbabasa, hindi ka nakakagawa. Ayun sa akin, yung ito, kasi sana yun na ako ang Panginoon kasi kumbaga naligaw lang ako ng landas. Kaya ito na yung nangyayari sa buhay ko. Kumbaga ito na yung time na Panginoon sa akin.
yung tested ko na may konsya. Kumbaga, binibigyan niya ako ng tamang panahon na naligaw lang ang landas. Ako yung time. Ayun pa rin, time. Sinasabi sa'yo. Parang sa dami mong ginagawa. Parang ka. Parang nakukulangan ako. Ganun, sa quality time ko kay God. Doon pa rin naman, yung time ko with God. Pero parang hindi siya ganun ka... minsan, nirarush mo, ganun. Oo. Parang ayun yung nagiging challenge ko ngayon. Gusto ko lang ma-enjoy yung time ko with God. Talking to Him. Reading His Word. Kasi parang sa dami mong load responsibility sa buhay, parang So, ayun. Parang ayun yung ko ngayon. Na load. Ganoon din naman sa akin, bro. Sa mga responsibility, nakawalan na ako ng time. Like, kumbaga, gusto ko rin naman din makapag-work na ulit. Isa yun. Isa yun sa pinag-i-pray ko ngayon. Kaya sana makahanap pa ng way para ulit makapag-start ng quality time kay God. Yun yung naghahanap ako ng oras ngayon kung ano yung alternative na pwede kong tanggalin na workload sa buhay ko para kahit paano makabalik ako dun sa oras ko kay Lord, makapagbasa ng salita niya. Kasi yun nga, yung Bible siya yung way para maging success tayo sa buhay natin eh. So yun lang naman din, kailangan oras lang talaga, matinding manage sa oras para makapag-share ng salita ni Lord. Yun lang naman. Pera. Ano? Matagal mo challenge yun. Tayo may challenge. Sa akin challenges ko siguro. Wala. Siguro yung tuition fee ng kapatid ko. Pera pa din. Anong yun yung mga kapatid mo? Third year. Mag-4th year na. Grabe, tatay na ka na. Sabi na nito, no? Pero, grabe yung plate nito sa amin. Work ka pa ba? Work pa rin. Hindi nakikita ang problemado yung tao na ito. Yan lang sa akin. Walang problema yun. Bigyan mo nga. Joshua 6, no? Guys, bumili kayo ng mga Bible ko. Sabi nila ako. Pero nabili ko yung Bible na yun sa bahay, pambata. Bumili kayo. Yung sinabi mo sa akin, pre, nabili ko na yun. Tagalog. Yung Tagalog. Nabili kita para pambata. Bata ba yun? No, pag-isali ko nga. Musta business? Ayun ito, Loy. Human. Joshua 6, 1-5. Basahin ko Sabi dito, now, Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand with its king and mighty men of valor. Verse 3. You shall march around the city, all the men of war going around the city once. Thus shall you do for 6 days. Verse 4. 7 priests shall bear 7 trumpets of rams, once before the ark. On the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priest shall blow the trumpets. Verse 5. And when they make a long blast with the ram's horn, when you hear the sound of the trumpet, then all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city will fall down flat. Ano yung ba story ng tol? Wall of Jericho.
yung Israelites, ang context nito, 40 years sila, di ba? Sa wilderness. Paikot-ikot sa may wilderness. Yung dapat, ilang araw lang, umabot sila sa 40 years. Bakit? Tigas sa ulo nila eh. Pala reklamo eh. Di ba? Ngayon, nandito na sila. Nakatawid na sila sa river ng Jordan. Ang unang challenge nila, nandun na sila sa promised land eh. Yung Canaan. Isa sa mga city ng Canaan, itong Jericho. Ang unang challenge nila, nandun na sila sa promised land. Sabi ni God, dadalhin ko kayo sa promised land. Ang unang challenge nila, Jericho. Pagtawid nila ng Jordan River, promised land. Pero ang unang challenge nila, Jericho City. Hindi sila makapasok. Bakit? May Jericho Wall eh. Yung Jericho Wall, walang taas. Yung mga walls dati, ano yan eh, it symbolize yung protection mo eh. Kung gaano ka kalakas as a city, as a nation, depende sa kung gaano katiba yung wall mo. Eh dati wala namang mga ano eh, mga tangki-tangki para pasabugin yung mga walls eh, napadali na lang rin yun. Dati wala naman, wala lang, espada. Yeah. Ngayon, ayun yung challenge nila. Paano namin to mapapasok? Paano namin to mapapasok? Parang pag gusto ko makita natin, no, itong Jericho Wall. Sa atin, as a Christian, as a follower of Christ, parang ano yan? Ayun yung mga naghihinder sa atin for us to experience yung pangako ni God sa buhay natin. Kasi si God may pangako naman talaga sa buhay natin. Pero, bakit natin hindi na-experience yun? Kasi may mga Jericho nakaharap. Mga obstacle. Mga obstacles. Yung mga challenges. Ngayon ang question, paano natin mapagtatagumpayan yung mga Jericho Wall na yun sa buhay natin? Prepare, equip, para maging handa tayo sa struggle na darating. So ayun yung gusto kong pag-usapan natin, gusto kong makita natin, no? Na ayun talaga reality ng buhay. May mga Jericho Walls tayo eh. May promise si God, ito, buhay natin. Pero may mga hindrances. May mga nag-hindrance sa atin para ma-experience natin itong mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kumbaga itong Jericho City, pag binasa mo, verse 1, di ba? Verse 1, sabi doon, Jericho was shut up, inside and outside. Ibig sabihin, sabi doon, walang pumapasok, walang lumalabas. Talaga sinara nila yung buong city nila eh. Bakit? Bakit nila sinara? Kasi natatakot sila sa mga Israelites. Pasakupin na sila eh. Ngayon, ang panangga nila yung Jericho Wall. Eh, pero tingnan natin as man of God, people of God. Ito yung pangako ni God, bibigay sa inyo itong ano eh. Bibigay sa inyo itong Jericho Wall. Itong ano eh, Canaan eh. Pero may challenge sa Jericho Wall. Kumbaga, itong Jericho Wall na to, napaka-imposibleng pasukin during that time. Napaka-imposibleng wasakin during that time. Eh, ang gamit lang nila doon, siguro mga hagdan para mapasok mo yun. Pakyat. Eh, bago ka makakyat doon, palamang-lamang, pusok-pusok ka na ng pana. So, ayun yung napakalaking challenge nila. And, ayun talaga yung ano, sa atin, no, personally, ayun yung ginagawa din ng sa atin. Ng kaaway sa atin. Madidistract ka. Diba, pag tinignan mo yung ano, yung promise ni God, bakit gano'n? Parang hirap naman. Ayun yung gusto kong makita natin, no? Ano yung gusto kong pag-isipan natin yun? Ano yung naghihinder sa atin for us to experience yung pangako ni God? Parang yung kanina, di ba? Ano yung mga challenges natin? Karamihan, alam mo, may pangako si God eh. Pero minsan, ang hirap kasi may mga challenges tayo. Pwedeng, meron akong kaibigan. Parang, ano siya? Yes, kilala mo, iba ba? Meron siya
Nung una ko pong nakilala, yung kaibigan ko, parang lagi siya nagkikwenta about din sa family niya, gano'n. Yung sama ng loob ba? Yung sama ng loob. Kasi parang nakikita niya, dapat yung family niya tumutulong sa kanya. Pero parang yung family niya pa naiiwan sa kanya. Nang iwan ba? During nga kailangan niya ng na masasandalan. Basta grabe yung niya, yung sacrifice niya pagdating sa family. Pagdating sa dulo, parang nakita niya, parang binitray ako. Hindi siya gano'n. So, pero dumating sa time, nag-pray namin. Dumating sa time na grabe yung bitterness. Tayo na sa ng loob. Oo, sama ng loob. Pero dumating yung time na nung siya nag-initiate. One time, parang Christmas yun, binati lang. Ang simpleng bate, gano'n. Tapos parang ang reply sa kanya ng kapatid niya, parang, actually, tagal ko nang inintay na mag-message. Parang, sorry, sila. Pero minsan, yung mga ganung valid naman yun, sasama talaga loob mo. Pero, ayun minsan yung mga galit, mga anger sa buhay natin. Minsan, ayun yung nagiging, Jericho wall natin para us to experience yung peace. Pinangako sa atin ni God. Yung mga ganun. Minsan, for example, pagdating sa pera, minsan yung, alam mo na we are blessed kay God. Pero minsan, ang naghihinda sa atin, yung greed na meron tayo. Para sa experience, itong pangako talaga ni God sa buhay natin. Minsan, pagdating sa relationship, alam mo, may pangako si God. Pero minsan, ang naghihinda sa atin, alam mo yung gusto mga idea na yung relationship, pero mali naman yung idea. Parang, wala, gusto mo lang cool Okay, sarap pag may kausap ka Sarap pag kumain ka na. Hindi yung mga ganun. Pa ako Busog pa ako. Kaon ka na? Pero, Kaon ka na? ang pangako talaga ni God sa atin is ito, napakagandang marriage. Pero minsan, nagsisettle tayo sa, alam mo yun, ito yung nanda sa atin ni God buffet. Pero minsan, nagsisettle tayo sa lugaw kasi ito yung nandito, ito yung available nyo Ay, no, convenient. Convenient Shortcut. Minsan, ayun yung naghihinga sa atin. Para sa experience yung plano talaga ni God. Yung design sa atin ni God. Kasi, ito yung available ngayon Itong mga Jericho na to, itong mga Israelites, ay yung nila, parang naging challenge nila. Minsan, ito yung proof, minsan masyadong mataas yung mga Jericho wall sa buhay natin. Parang napaka-imposible namin mapasok to Walang pasan to Pag kanina mo yung mga challenges sa buhay mo, parang wala na to, parang ito na ako, dito na ako Ito na end goal ko sa buhay ko Kala ko ba ito yung pangako mo sa akin? Pero yun dito papasok ang pag-uusapan natin ngayon. Sabi doon sa verse 2 bro, napakaganda na ito. Sabi doon, and the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand with its king and mighty men of valor. Sipin mo, nandun kayo sa labas. Kakatawid nyo nga lang ng Jordan River Nakapasok nyo lang sa promised land Una nyo nakita, Jericho wall. Pero sabi ni God, wala pa yung ginagawa, nandun pa lang kayo, nakapilit ka lang kayo. Sabi ni God, sa verse 2, see, I have given Jericho into your hand. Kaya ako, hindi naman ako English major, lagi nga ako ng Graham di ba? Pero pag sinabi mong given, ibig sabihin nun, binibigay na sa'yo. Tapos na. Binigay na sa'yo. Diba? Past tense. Pero kung isipin mo, nasan sila? Nasa sitwasyon sila na wala ka pa nga ginagawa Hindi nyo pa nga nakukuha yung victory Pero ang sabi ni God, panalo ka na. Wala ka pang ginagawa, sinasabi ni God, panalo ka na. Promise ni God yun. Sabi doon, delivered. Given. Sabi doon, see, I have given Jericho into your hand. Ako pag nung minimedidate dito, parang napakasarap isipin yung mga pangako ni God sa buhay natin. Alam mo na ibibigay na Kumbaga, wala ka, parang hindi mo deserve yun Wala ka pang ginagawa, pero binigay na ni God sa'yo. Pero sabi dito,
Number one, ito yung number one natin. Napaka-importante ito, vision. Dapat may vision tayo. Bakit? We need to able to see what's on other side of the wall. Bakit? Ito yung wall. Ito yung pangako ni God eh. Nandito ka. Ano nakikita mo yun? Yung balakid lang. Yung wall. Pero, as a follower of Christ, dapat makita natin kung ano yung nasa loob. Bakit? Kasi pag nakita mo kung ano yung nasa loob, kahit anong hadlang yan. Kahit anong gaano kataas ang wall na yan. Pangako ni God, ito yun eh. Yung nasa loob, hindi naman ito eh. Vision, napakahalaga. You need to have a vision. Kailangan mo makita. Kailangan may vision ka, hindi vision. May vision. Kailangan vision. Akala ko si vision, akala ko sa ano lang yun eh, sa Marvel eh. Kumbaga bakit? Bakit kailangan may vision? Kasi assurance ni Lord din sa atin eh. Promise niya yun sa atin eh. Kasi pag tinignan mo itong challenges mo, pag tinignan mo yung sitwasyon mo ngayon, Lord, parang panghihinaan ka ng loob. Kung nakita mo itong sitwasyon mo ngayon, Lord, ito pangako mo sa akin ah. Bakit yung nararanasan ko? Pero pag may vision ka, nakita mo, ang nakikita mo is yung other side ng wall. Ayun ngayon yung ano, nagbibigay ng ano sa'yo. Ano yun? God bigat. Diba? Ayun yung nagbibigay ngayon ng lakas sa'yo. Ano yun? Yung promise ni God. Sabi niya, I have delivered you. Kumbaga, I've given to you yung ano eh. Jericho eh. Kumbaga, ayun yung assurance natin yun. Yung word ni God, yung promise niya. Na kahit may Jericho wall dyan, yeah, kaya natin. Alam natin malalampasan natin. Proverbs 29:18. Gamitin ko yung King James Version. Yung vision na nakikita natin, yung struggle na yon, yung wall na yon, siguro yun yung way na malagpasan natin. Yun yung pagsubok na dapat natin malagpasan or i-mold tayo sa buhay natin. Na para kapag nalagpasan natin yung ganong struggle, prepare tayo na dun sa pangarap natin na yon. Which, na bago natin malagpasan yun, kailangan din natin ng tulong ni God. Ganun. Parang si God lagi tayong inaalis dun sa comfort zone natin. Kasi once na nandun tayo sa comfort zone, ano nangyayari? Doon tayo nagde-depend, which is sa sarili nating abilities. Takot tayo lumabas. Oo, natatakot tayo lumabas. Pero gaya, nung na-share nga ni Kuya Jerry, ang ganda lang tingnan na dapat may vision nga rin, na hindi lang tayo magpapadistract dun sa challenges or dun sa wall na yan. But we need to, parang faith na talagang sa kabila nun, merong reward. And also, yung kay Joshua parang minsan mapapaisip ka na lang din eh. Yung plano mo ang labo. Iba yung plano ni Lord. Tapos kung sasabihin sa ni Lord yung plano niya, minsan may part na eh. Tawag dito, parang posible Lord, ba't ganun? Pero posible para sa kanya. Ba't ganun? Parang walang gulo. Parang iikot lang doon sa labas ng Jericho. Parang iba yung nasa isip ni Joshua nun. Pero kung titignan natin, grabe lang yung plan ni Lord. It's parang doble doon sa parang gusto niya mangyari. Yun lang na parang na-realize ka na, no? Na talagang kung sa atin nakikita lang natin yung slight picture, but God see the whole. Kita ko. Thank you Ron sa pag-share. Vision for marriage. Ikaw nakikita mo sa dito, mag-aasawa ba ako? Ngayon, pasahod ko. Paano mo magpapakasal dito? Paano bubuhay ng pamilya nito? Ayun yung wall mo. Ayun yung Jericho wall mo. Kasi yun yung nakikita ko. Pero, when you look beyond that, nakikita mo yung promise ni God. Ngayon, mamimili ka kung anong titingnan mo. Ako dati, naalala ko nung papakasal ako. Yung mama at papa kasi, laging nag-ano yan pa rin. Laging nagkaway. Hindi ka lang magkasundo. Di ba na yan? Mga 7 years ata, hindi mo ipapa ko sa amin. Yun siya na. Bahay namin sa Krami. Tapos, nag-ano siya. Doon ako sa amin, engaged na ako nun. Tapos, one time, sinabi na ako ng mama ko,
Sa kasal mo, ayaw ko makita yung papa mo, ha? Ano? Parang naano ako. Parang nabist ako na di kumain yan, eh. Sabi ko, Lord, kala ko ba, parang yung pangako mo sa akin, marirestore yung family, magkakayos mga papa, gano'n. Ganun lalong parang, patagal na pala, lalong umaano, ha? Bumubulo, ha? Parang naano ako. Pero, hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang. Nag-pray lang ako. Declare ko lang yung promise ni God pa rin sa buhay ko. Kapag ayun naman talaga rin ni God, to restore family. Nangahawakan ko lang yun. Tapos one time, bago ako mag-birthday nun, mga match, gulat ako yung mama ko umuwi. Hindi lang bulak-bulak. Pasok ng gate, si mama naman, sumunod si papa. Sabi ko, parang nagkapatid, ah. Nililigawan pa eh. Nanligaw. So ano, kasi papa nag-ano na, nagsisimula sa Victory Gimmicks. Tapos habang wala siya sa bahay, ano kami, kakatch up kami sa pusa. Na-mold din si papa din sa ano, kung paano siya sa relationship, kay God, sa family. Kay papa ko, mapay din yun, di talaga sa suyo yun. Pero habang nag-join siya kay God, naiintindihan niya. Baka, mamimili ka eh, pride o yung relationship eh. Mamimili ka between ano bang mas mahalaga sa akin, yung pride ko, yung relationship ko sa family ko. Bawal mo ka, di ba, sa pride. Pero nung natutunan niya, yung siya yung nag-finish eh, makikita mo rin, lumambot ko yung mamok ko. Parang ganun. Parang minsan, pag tinignan mo yung situation, parang lagi sa promise nila, lalo ka nag-aaway ah. Kung wala akong vision na ma-restore to, ay, wayaan ko na yan, wala nang pag-asa yan. Kung wala akong vision sa'yo, ay, mo yan si JM, wala talaga yan, may nasa mukha yan eh. Kaya parang ganun. Cyber 6 yan eh. Cyber steady. Pero napakahalaga yung vision. Yung promise ni God sa buhay natin. So, ay pangawakan natin. Bakit? Kasi pag tumingin tayo sa situation natin, nadi-discourage ka. Malamang discourage ka talaga. Yung action ng buhay natin, doon na nakadepende sa ano natin. Tapos, based on sa situation natin, wala na to, puro negative na kayo. Diba? Hindi na tayo nafe-feed ng word ni God, yun ang mga promises ni God sa buhay natin. Psalm 119:18. Sayang. Sabi dyan bro, Psalm 119:18. Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. Kumbaga, sa vision, it's a done deal kay God eh. Hindi pa nangyayari, hindi mo pa nakakuha yung pinag-pray mo kay God. Pero kay God, ano ka na? Done deal ka na. Done deal. Tapos, masapa. Kumbaga, hindi ka pa nananalo. Pero, sabi ni God, you are already delivered. Nalampasan mo na. Diba? Yun yung pangako ni God. Kaya lang, Lord, nanonood pa rin ako ng pangyayari, panalo pa ba ako? Diba ba? Akala natin yung victory makukuha natin pag nagawa natin itong mga bagay natin. Diba? Pag nasunod natin yung lahat ng, pero hindi. Hindi pa natin nagagawa kung paano tayo tinitingnan ni God. Victorious na tayo. Diba? Victorious na tayo. Sabi nga, ako ba nabasa yun? Sabi niya, faith yun. And then, sabi niya, you are not fighting for victory. Hindi ka lumalaban para makuha mo yung tagumpay. But you are fighting from victory. Sabihin, tagumpay ka na eh. Ngayon, lumalaban ka based dun sa sa victory na binigay sa inyo. Hindi ka lumalaban para magtagumpay. But victory, you are already victorious. Diba? And ngayon, lumalakad ka based dun. Hanapin ko nga yun. Saan ba nabasa? Yung victory kasi hindi yung final hindi yung final endpoint yung victory. Ang victory na sinasabi doon is yung victory na kasama mo si Lord compared sa hindi mo siya kasama before.
So, ngayon, kumbaga before, nilalakad mo yung plans mo in your own understanding without Lord. But this time, you are walking with God and you are walking with His own understanding, with the wisdom of the Holy Spirit. Diba? So, yun palang panalo ka na eh. Kumbaga, yun palang victory na yun para kay Lord. Kaya, pag tignan ka ni Lord, parang hindi mo pa na-achieve yung pinaka-end goal mo. Pero sa kanya, victory niya kasi, ibig sabihin nun, you are walking with Him already. Diba? Kumbaga dati hindi mo, alam mo yun, parang kung ano yung gusto mong path, gagawin mo siya kahit di kasama si Lord, kahit may masaktan ka, may alam mo yun. Pero this time, parang pinili mo na you walk with God, pinili mo na i-follow si God. So doon pa lang panalo ka na. Diba? Doon pa lang victorious ka na. It's because you are walking with God. Diba? So, yun. Ganda lang sinabi niya. Kasi dati hindi ako parang ano lang ako eh. Parang sabog-sabog yung ano ko eh. So, kaya alam natin yung meaning of victory. Oo. Panalo Victory. para sa atin. Diba? Kasi, tsaka ko, ay nga eh, para isa sa mga favorite na ano ko talaga. Yung pinaka-favorite na like, pinanghawakan ko nga is yung Tetelestai. It is finished talaga. Kasi parang dun sa cross. Tropa pala kita. Yes. Sige, yes. Kasi after nung namatay si Jesus, yun na yun eh. Victory na yun eh. It is finished eh. Diba? So kung babasahin mo kasi yung pinaka-meaning nung it is finished, ibig sabihin, tapos na talaga siya. Kumbaga, na-conquer ni Lord. Kung maaralin mo talaga yung salvation na-conquer ni Lord yung buong mundo. Yung pinaka-change ng na-conquer niya. So doon pa lang it is finished. Ang ganda lang. Yung Psalm 23 verse 4, yung in the darkest, Bali. the darkest valley, I fear no evil, for I know that you are with me. Kumbaga parang nandun yung sinasabi nga ni CJ na you are victorious kasi kasama mo na si Lord eh. Yung pat na tinatahak mo before na sarili mong will, ngayon tinatahak mo na yung sariling will ni Lord eh. Kaya hindi ka natakot kahit man may dumating sa'yo na circumstances, temptation, lahat yan. Hindi ka magsa-stand firm ka doon, magsa-stronghold ka. Katulad din sa Walls of Jericho. Si Joshua yung di ba? Anong sinabi sa kanya ni God? Yun, ang sinabi sa kanya ni God is binigay ko na sa iyo. Binigay ko na sa inyo. Binigay ko na yan sa inyo. Anong ginawa nila? Tumayo lang sila doon. Kumanta ata sila, di ba? Umikot-ikot. Umikot-ikot sila. Tapos, yung trumpet na yun, after yung trumpet na yun, bumukas yung gate. Hindi bumukas yung gate, bumagsak yung wall. Ayun, bumagsak yung wall. Mali yun. Bumagsak yung wall. Ibig sabihin nun, dun sa faith nila, ang lakas ng faith nila, sa sobrang lakas ng faith nila, bumagsak yung wall. Ganun yung faith nila kay God. Yung faith kasi, pag faith, di ba? Madali siyang sabihin, mahirap siyang gawin talaga. Kung babasahin niyo yung Book of the Gospels, Mark, Matthew, John, habang binabasa ko siya, ang pinaka nag-resonate, ang pinaka nag-meditate, sinasabi sa akin ni Lord, faith talaga. Doon parang ina-highlight ni Lord yung faith doon sa books na yun. Parang, all throughout ang binasa ko siya, puro faith yung nakikita ko doon. Ini-emphasize ni Lord yung faith talaga natin. Yung sa bulag, yung sa mga works ni Jesus, sa mga sign ni Jesus. Diba? Yung sa waters, yung sa storm. Diba? Sinasabi ni Lord na, oh little you faith. Ang liit naman ng faith nyo. Sa mga disciples, sinasabi niya, di ba? Sa mga tao, sinasabi niya, ang liit naman ng faith nyo. Lagi niya ine-emphasize yung faith. Kasi yung faith kasi, sobrang dali na mag-faith ka lang, pero sobrang hirap niyang gawin, i-apply sa buhay. Kahit ako sabihin ko na sarili ko, hindi, faith lang. Kahit sabihin ko sa sarili ko, faith, mahirap talaga siyang gawin eh. Parang masashake ka pa rin at some point eh. Kaya parang, sinasabi nga ni RJ, di ba? Huwag kang maging bakla. Sabihin ka bakla mo. Exercise your faith. Be still, exercise your faith. Kasi until now talaga, yun yung parang isa sa mga workout natin eh, yung faith talaga, I learned. Kaya, Ayun. Para din strengthen yung faith natin, lagi mong i-remember. Paano ba makukuha yung faith?
through the words of God. Diba? By doing katulad ng sinasabi ni ate, doing devotion, diba? Doing devotion every day. Doon na-strengthen yung faith natin eh. Doon natin lagi siya na-encounter eh. Doon yung imagine mo na lang, sa sobrang taas ng mga faith ng mga tao na yun, ng Israelites, bumagsak yung walls eh. Imagine mo, by doing circle around, then singing, tapos babagsak na yung wall, paano parang miraculous, alam mo yun? Question ko, Tol. Tingin mo ba at nagka-faith yung mga Israelites? Tol? Kasi naniwala sila sa vision. Yun ang sa akin. Naniwala sila sa vision na binigay ng Lord. Actually, yung story ni Joshua kasi, yung hindi lang siya about faith, kung ano ka, parang na-realize ko, it talks about purpose. Ganun. Kasi si Joshua, one of, parang kasama ni Moses when God commanded Moses to, the promised land. And Joshua is just wandering around the wall, Jericho, ganun. And parang it talks about purpose. We're just, ngayon yung mga tao, we're just so wondering and asking about purpose in life. Pero one of the reason why nagiging parang blurry yung purpose natin in life is that because we're just focus sa sarili natin, self-centeredness. And yun, isa sa message na natutunan ko sa story ni Jericho. He find Jericho. Story ni Jericho. Sa story ni Joshua. Yun sa story ni Joshua, natutunan ko doon is he find what is the source of purpose talaga. Nagiging blurry siya kasi hindi natin nakikita na it coming from God. Ayan, galing siya kay God. So, nagiging self-centered siya kasi ano yung makukuha ko dito? Ano nga ba yung purpose ko in life? So, nakita niya yung purpose niya in life kasi God, he hear the word of God coming from God. And that is, yun yung inotos ni God sa kay Joshua. Yun yung it talks about purpose. For me, nakuha niya yung faith, including dun sa mga tao dun. Nakuha nila yung ganong faith, hearing the word of God. Joshua hear the word of God. And it's yung people of Israel also hear the word of God coming from Joshua. So faith comes through hearing the word of God. Isaiah 55:11. So, shall my word be that goes out from my mouth, it shall not return to me empty. Sabi ni God, yung mga sinasabi ko, mga salita ko, hindi yan babalik sa akin ng empty. But it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Sabihin yung salita ni God, yun nga, sinasabi niya may purpose yun. Okay? And yung mga salita ni God, hindi yan babalik sa kanya ng empty. Kumbaga, it will accomplish yung purpose kung bakit niya sinabi yun. Parang ganun. Yung sinabi niya yun sa Jericho Wall, may purpose yun. Okay? Yung pangako na yun, may purpose yun. And also, bakit nagkaroon ng faith yung mga Kasi narinig nila yung pangako ni God eh. Yung faith nila galing doon sa word ni God. Kasi sinabi ni God, sabi dito, faith does not create victory. Kasi pag yung iba, pag binasa mo yung Joshua, ay, ang galing nila. May faith sila, kaya sila nanalo eh. Kaya nila napabagsak yung victory, yung Jericho Wall eh. Pero hindi. Bago pa bumagsak yung Jericho Wall, panalo na sila, sabi ni God eh. Ibig sabihin, faith does not create victory. Okay? Kasi panalo ka na eh. Pero, faith responds to what God already promised. Yung faith natin, galing dun sa pangako ni God. Ngayon, yung action natin, kaya sila sumunod. Kaya sila umikot-ikot dun. Kasi pangako ni God, panalo ka eh. Pero hindi ibig sabihin na wala kang gagawin. Okay, ngayon, yung action mo, yung faith mo, into action ay ikot dun. Kano kung ang umikot ka dun? Tapos mabagsak. Yeah. Faith with purpose. Pero yung faith na yun, galing yun sa akin ni God. Sa word ni God, sa pangako ni God. Bakit? May purpose siya dun. In that So, ano na yan? Pag binasa mo yung Hebrews 11, yung Hall of Faith, nandun yun. Sinasabi doon na yung Jericho Wall bumagsak dahil din sa faith ng mga Israelites. Pero saan galing yung faith nila? Ang pangako ni God. Pinanghawakan mo. Sinunod mo. Okay. Kumbaga, yung faith translate into action. Sinasabi natin, ang taling sabihin may faith ka. Pero pag pinagawa sa ito ni God,
Kung talagang nandun yung faith mo, susunod ka. Will translate sa buhay mo. Will translate sa actions natin. Ito yung challenge sa atin, di ba? Iba yung nakikita natin sa sinasabi ni God. Doon yun, to trust your faith. Are you going to trust yung pangako ni God kung mag-i-stay ka dun sa harap ng Jericho? Ng Jericho wall. 3 to 4, basahin natin. Sabi dito, verses 3 to 4. Joshua 6. You shall march around the city. Ito na yung command sa kanila. You shall march around the city once a day, sabi. For 6 days. Once a day, ikot kayo dun. And then, pagdating ng 6 days, ikot ka ng 7. Ibig sabihin, pag tinotal mo yung 30 na ikot, kumbaga, parang example, ikaw, kasama ka dun sa mga umiikot. First day, second day. Hindi sa'yo. Pagka-doubt ka na, no? Parang walang nangyayari, paikot-ikot kami dito. Pag uwi mo sa inyo, sinasabi ng mama mo, oh, yun, ba't ganun? Yung espada mo parang walang gas-gas. Ba't ganun yung yung mga panangga mo? Parang di mo nagamit Hindi ko nga alam dito kay Joshua na yun. Parang pinagpipi pa kami. Kala ko laban na eh. Pinapaigot lang kami. Fresh fight. Tapos sabi pa sa kanila nila, huwag kayo magsasalita. Hindi na sabihin mga ibang moves. Bakit? Itong mga Israelis, ito mareklamo to eh. Kaya nga, imbis na ilang araw lang sila dun sa wilderness, umabot ng 40 years. Bakit? Para reklamo eh. Malamang kakaikot nila dun, magre-reklamo naman. Wala pa tayong gagawin dito. 40 years ang igo ba? 40 years ang igo? Hindi tol, sa wilderness. Pero dapat ilang araw lang sila, nandun sila sa promised land. Kakareklamo nila, tiga sa ulo nila, mga stubborn, sabi ng bata, inabot sila 40 years. Bago sila nakatawid dun sa Jericho. Ngayon, pagtawid nila, ito na yun, Jericho. Ngayon, ikaw, kakatapos mo lang, 40 years kayo, kakalabas mo. Ngayon, papaikot-ikotin kayo, pinagtitipan mo na naman kami yan. Itong mga Israelites na to, meron pang ikotophobia eh. May ikotophobia. May trauma makakaikot. Ngayon, pinapaikot na naman sila ni God, no? Pero, makakita mo paano, mga ikaw lang. Yun nga, tuloy. Nonsense niya eh. Ano pinapaikot? Ano tanong mo? Word ni God. Ha? Word ni God. Ganit Ano siya paikot? para mag-ano siya. May sabi ba? May sabi doon kung ba't nga paikot? John 6? Nasa Joshua 6? Wala. At talagang... Ayun nga, hint eh. Ganun yung preparation ni God for them. Tapos ano nangyari doon? Actually, kapag may command si God or may purpose ni God na binibigay sa isang tao, may preparation na nagaganap. And that is, yun yung 40 years, 40 days ata yun. So, yun yung preparation ni God for them. Bago ibigay ni God yung promise niya. So, that's a preparation. Hindi lang siya basta umiikot. That's a preparation for them. Kasi imaginean mo kapag nagsumunggab agad sila, ganon, possible na hindi sila nag-achieve doon para makapunta doon sa promise ni God. Naipagdigmaan mo sa promise? Nakipagdigmaan din sila, pero lagi silang panalo. Kumbaga ito nga eh, yung pag binasa mo yung verse 1, takot na takot yung Jericho sa kanila. Kaya lahat pinagsasara. Walang bawal po. Walang pwedeng lumabas, walang pwedeng pumasok. Lahat nakasara. Ngayon sila, hindi naman nila alam kung anong gagawin nila. So, kung taas si Jericho mo, hindi na mapasok. Kumbaga, kung ikaw nasa military ka, parang napaka-nonsense sa utos nila. Ay, sinasabi mo, mapiikot. Diba? Kung ikaw sundalo ka, para lang yung pinaka-syunga-syungang strategy. Sundalo ka eh, kung ikaw gusto mo, girahin na eh, pasukin na eh. Diba? Takot nga itong mga to sa atin eh. Pero tandaan natin ito. In every command ni God, di ba yung pamamaraan ni God eh, His ways are higher than our ways, sa maraming bagay talaga. Saan naman ito dyan. Pero, in every situation, merong lesson. Ito yung point number 2 natin. Merong lesson na gusto ituro sa atin si God. Diba? Ano yung mga lesson na yun? Mamaya, dadaanin natin. Diba? Bakit tayo paikot-ikot dun? It's kasi sa buhay natin, parang merong mga moment. May mga moment tol sa buhay natin, parang nonsense eh. Parang mapapakasya, ano yung purpose ito? Ba't nangyayari ito? Pero sabi nga ni Raymart na it's a preparation for God's promise. Ito bro, isa sa mga lesson. Ang totoong battle, wala dun sa Jericho wall. Ang totoong battle nasa puso ng mga Israelites. Wow. Ganda doon?
kaya nyo ba akong pagkatiwalaan yung pangako ko? Diniliver ko na kayo eh. Ayun yung pangako, victorious na kayo. Pero kaya nyo bang pagkatiwalaan yung process? Ganda doon. Ganda doon. Ito yung pangako ni God. Gusto natin to, Lord. Gusto kong maging intimate sa'yo. Gusto kong lumago sa word mo. Pero, ito yung process eh. Lord, parang, ano ba naman, nonsense naman ito pinapagawa mo sa akin ah. Ayoko na. Baka yung iba doon, 2 araw pa lang umiikot, tumayo ko na eh. Hindi na mag-gets eh. Pero, ang totoong battle, nandun sa puso nila. Na kaya mo ba sumunod kay God kahit nonsense na inuutos mo? Yes. At hindi ko maintindihan. Di ba? Kasi yun eh. Kumbaga, diniliver ka na ni God eh. Pero sabi naman, kung yung purpose ko pa sila umusot. Hindi. Ayun yun. Pag-ikot nila, bumagsak yung Jericho. Pagdating ng 7 days, tapos sinabi ng mga priest na ano yun eh, umiikot sila. Dala nila yung Ark of the Covenant. Tapos may mga priest, may totonotot. Pag inaral mo yung tol, yung Ark of the Covenant, it symbolizes the presence of God. Kumbaga nandun sa harap, presence nila, the Ark of the Covenant, umiikot sila. Tapos, totonotot, mga priest. Tapos, sabi doon, pagdating ng 7 days, pag sinabi ko sumigaw kayo, bawal doon magsalita eh. Sabi ko sumigaw kayo, doon kayo sumigaw. Tapos pag sigaw nila, doon bumagsak yun. Yung Jericho nila. Tapos pasok sila. Na ano nila, na conquer nila yun. Pero pag inaral mo yung, for example, sa positioning, meron pang positioning. Bakit nasa harap yung ano? Out of the Covenant. Ang pinapakita doon, sabi ng mga expert na theologian, ano talaga yun? Makikita mo sa bawat battle ng buhay mo, si God talaga dapat nasa unahan. Presence ni God. Kumbaga, tapos worship. Minsan, hindi naman nagbaba. Parang tayo mga tao, di ba? Mainipin talaga tayo eh. Tendency natin yun. Gusto natin progress, nakikita natin yung progress. Kaya lang, nakapag-ikot kami, ba't wala pang crack yung Jericho wall? Hindi pa, kahit ano, hindi pa bumabagsak yung mga hollow blocks. Pero pagdating pala doon sa dulo, tsaka bumagsak lahat. Parang ganito rin. Example, nag-gym ka. Hindi naman agad, for example, nag-sit-ups ka 30, oh. Bukas may abs ka Hindi na. naman agad, bukas may 30 abs ka eh. Bukas may abs ka na. Yeah. Anim. Pero hindi ibig sabihin na walang ginagawa si God. Hindi natin nakikita yung progress, pero hindi ibig sabihin na walang ginagawa si God. Example, hugasan mo sa bahay, wala bahin mo. Baga, pag uwi mo, nandun pa rin yun. Dati, ang init ng ulo mo, pag ba naman kumakasama ka, tatamad. Pero ngayon, dahil mula minamol ka ni God, nag-iiba ngayon yung puso mo. Minsan gano'n. Preparation. Iba yung ano ni God. Kumbaga, may mga lesson. Bakit ginaano sa atin ni God yun. Ano yung dapat natin makuha? Yung lesson. Huwag nating hayaan na makapunta tayo ng promised land na hindi natin nakukuha yung lesson. Bakit? Eh, kakabagsak natin. Pag hindi mo nakuha yung gusto mo kukusay ni God, makuha mo itong pinapangako niya. Eh, kakabagsak Hindi ka dumaan sa progress. wala ka sa process. Ano yung mga lesson doon? Ito, no? Isa sa mga natutunan kong lesson, show up. Dad, may mga Jericho wall ka. Ikutan mo na ikutan. Huwag mo sukuan. Okay, show up. Ako, yung kinikwento kanina sa family ko, dumating kami sa time na ano yun? 2 kami ng kapatid ko. Pagtulog na si mama, madaling araw, mapasok kami ng kwarto, pinagpipray namin, nililihan sa amin, ano, baguhin mo puso ng nanay namin, Lord. Oo. Kumbaga, tayo bilang mga tao, pwede natin sabihin. Wala na to, wala nung ano tong nanay ko na to, sagot-sagutin ko na lang to. Bala ka sa buhay mo, Bala likas yan, mo sarili ito mo. na. Pero hindi. Kumbaga, show up. Pag may pinagawa sa'yo, si God, show up. Yeah. Yeah. Ikot ka dun, ikutan mo. May vision binigay sa'yo si God, may mga Jericho wall kang pinagdadaanan, ikutan mo. Show up. Idaan mo sa panalangin kay God. Diba? Idaan mo sa worship mo kay God.
Ayun yung ano, ayun yung isa sa mga lesson na kailangan natin makapangan. Ano, natutunan ko. Kapag nandun tayo sa situation na na parang hindi natin maintindihan kung ano yung plan ni God. Ganun, parang naguguluhan tayo kung ano nga ba, ba't nga ba nangyayari to? Ba't ako pinapaikot-ikot ni Lord? Yung ganun. Pag nandun tayo sa, sa situation na yan, natutunan ko ngayon kay Kuya Jerry na to seek God talaga. To seek the answer kay God talaga. Kasi kung magsisik ka ng answer sa mundo, ba't ka magsisik sa bagay na hindi naman yun yung nag-create sa'yo? Diba? Magsik ka sa someone na creator mo. Kasi kung sino man na nakakaalam kung ano yung mararating mo sa buhay, yun yung creator mo. Ganon. So, magiging malinaw lang kung ano yung plan ni God when we hear His word. And for us to be able to know His promises and to experience His promises, we need to read the word of God. Ganon. Bro, ganun. Gawin natin show up. Sa quiet time natin, show up. Nasa devotion natin kay God, show up. Dinalatuloy ako sa kanya, bro. Kasi, di ba, sinabi ko si Brother Jerry na may mga times na parang hindi ako motivated, wala akong gana. Pero kailangan kong push to yung sarili ko na hindi, kailangan ko mag-school. Kailangan ko maging sa maging disciple. Kailangan ko yung sarili ko kahit may times na wala akong gana. Kasi alam ko, naramdaman ko na si God, every time na back ginagawa ko, kahit sa panahon na hindi ako determinado o hindi ako motivated. Kailangan ko mag-push. Yun kasi na rin ko, brother, na kailangan umalis sa comfort zone. So yun yung mga natutunan ko yung mga ito na realize ko sa akin. Sige tol, dagdag mo. Actually, nung nabasa ko to, actually before, meron kasi si Rehab talaga. Si Rehab yung inutusan ni Joshua. I mean, yung si Joshua nagutos ng 2 spies dun sa Jericho. And dun nila na-meet si Rehab. And si Rehab, may faith siya. May faith siya. Pero sabi nga kanina, ni Christian, iba yung faith sa iba yung faith sa nag-obey. Magkaiba yung faith sa obey kasi yes, may faith pero may ibang tao walang gusto, may ibang tao na ayaw mag-obey. Parang ganun. And yung parang ni-remind lang sa akin ni Lord is yung kay Rehab. Kasi si Rehab kilala siyang prostitute. So, parang si Lord di siya tumitingin sa natin, identity natin eh. Para sa atin, na tayo parang we are children of God eh. So, kung paano nag-obey si Rehab din kay God, by inayaan niyang makaalis yung spies ni Joshua. So kung mapapansin mo, kung hindi mag-obey si Rehab, pwede niya may pangamak na yung 2 spies eh. Pero dahil dun sa faith niya, at the same time, yung obey niya kay Lord. Iba yung connections. At the same time, sabi nga 'di ba, faith without actions and work is dead. And sobrang ako na-miss kasi even we are faithless in our season, God still remain faithful. Even though na may part tayo na na-struggle, na-challenge, pero si God, may pine-prepare siya. Sabi nga, di ba, preparation is not a rejection, but a protection, preparation, and redirection. Yun yung gustong ituro sa atin ni Lord sa moment na may part na nagmamadali tayo, nag-rush, but God still remind us na peace be still. Peace be still. You need to you need to obey, you need to sit down and makinig ka lang sa akin. And dun pumasok ulit yung favorite verse ko, which is in Joshua chapter 1 verse 9. Sabi doon, I have not commanded you, be strong, be courageous, because the Lord is with you wherever you go. Ibig sabihin ng with, hindi siya with na parang, sige, sasamahan kita, problemado ka eh. Ibig sabihin ng with, kahit saan ka magpunta, kasama mo siya. Hindi lang available si Lord kasi may problema ka. Kahit wala kang problema or may problema ka, available si Lord sa'yo. Ganun yung niya, yung relationship niya na in-offer sa atin. Na hindi siya
hindi siya sa pilitan na, kasalanan to, bigay ko na to. No. Even though na may struggle ka, hindi ka na-struggle, yung love ni Lord di nagbabago. Remain pa rin yun. Constant pa rin yun. Hindi na nawawala yun. Kaya yung parang ni-remind sa akin ni Lord the same time sa story ni Joshua na na even though yung plan ni Lord di nagme-make sense sa lahat, we need to reconnect. We need to pursue God talaga, yung word niya talaga. Kasi yun naman talaga yung magki-clear eh. Yun lang yung yung parang nakakuha ko rin dun sa na wisdom talaga kay Lord today. Grabe lang. Thank you, Tol. So, Tol, ayun yun, no? Pangalawa, yung lesson na, may lesson talaga. Kumbaga, makikita natin na hindi sayang yung pag-ikot nila ng 13. So, kumbaga, kung tinignan mo, parang wasted parang walang kwenta tuloy Pero, when you obey it, hanggang dulo, nakikita mo, ay, Lord, ito pala yun. Ito pala yun. So, dahil may vision sila eh. Tapos, nakuha nila yung lesson na si Lord may tinutuloy, Lord, we're going to trust you. Lord, panalo na kami. Ang kailangan namin ngayon is yung actions natin, nakabase na dun sa promise ni God. Ano nangyari kay Joshua? Nagkaroon siya ng good reputation, ito yung pangatlo. Good reputation. Sinabi yung reputation ko. Kumbaga parang ikaw, ang sirimat, parang legacy. Parang yun. Parang ganito. Pag naisip ko si Rimat, ano yung ayan, wala na si Rimat, matandaan na. Ano yung maalala mo sa kanya? Diba? Kita mo sa Napaka-importante ron. Okay, si JM, grabe yung faith ron, mag-obey. Grabe yan. Bakit? Kasi ano sabi din sa verse 27, sabi dun, so the Lord was with Joshua and his fame was in all the land. Baga, ito, makita mo si Joshua, yung batang sikat ngayon yun. Grabe yung pag-obey niya kay God, grabe yung faith niya grabe yung faith niya sa word ni God Okay, so tayo ganun yung gusto natin. Yung reputation natin sa word ni God. Tingnan mo story ni David si David nag-fall. Bathsheba. Doon, bumagsak yung reputation niya. Tama yung anak niya, ilan yung asawa? Solomon. 700? 300 ba? 700? Asawa. Tapos 700 concubines. Kasi 1,000 in total. 1,000 tol. Ibigay mo. Ikaw si David, anak mo, hindi mo pagsabihan. Bakit? Ikaw nag-fall ka. Sa area na yun, wala kang reputation Diba? Napaka-importante ng isa rin. Pagdating sa pag-obey ng word ni God, reputation natin bilang mga Kristiyano Hindi ko sinasabing maging perfect tayo. But kung paano natin hinahandle yung word and paano natin ino-obey, paano natin inaaral, paano natin sinusunod, ina-apply sa buhay natin, sa kapwa natin. Napaka-importante. Okay. So, ayun yun, tol. Una, vision. Okay. Pangalawa, kunin natin yung lesson. Anong tinuturo sa atin ni God? Bakit natin ito pinagdadaanan? Pangatlo, ito yung resulta nun sa atin. Good reputation. When we obey God. Yeah. So, tol, bago tayo mag-end, share. Ano yung pinaka nag-strike sa'yo doon? Natutunan mo. Tingin mo paano mo to i-apply, makatulong sa buhay mo.